Isa sa biggest trade na nangyari bago yung training camp ay si Karl Anthony Towns na lipat ng Knicks kapalit ni Donte DiVincenzo at ni Julius Randle. Pre-agency pa lang may report ng iti-trade ng Minnesota si Towns dahil yung sa contract extension na binigay sa kanya noong nakarang taon at aabutin din ng mahigit $140 hanggang $150 million sa tatlong player pa lang para sa Minnesota. At yung isa pang pinag-aawayan doon, yung tax. Si Julius Randle naman gusto talagang i-trade ng Knicks na makuha nila si Mikal Bridges. Kasama din kasi sa package ni Randle yung salary at yung compensation papuntang Minnesota. Mas okay kung si Towns ang iniwan sa Minnesota at si Gobert yung tinrade kasi foundation ng franchise si Towns. Kaya yung iba nagtaka sa trade sa pagitan ni Towns at ni Gobert. Kay Tito Rudy, salary dump na kasi yun dahil may expire na ang kontrata niya. Defensive player si Tito Rudy pero may mga perimeter defender yung Minnesota. Mukhang hindi rin excited si Towns sa nangyaring trade papuntang Knicks. Siya din kasi yung magiging highest paid sa history ng Knicks. Magti-take effect yung panibago niyang kontrata. Si Randle naman nasa contract extension na rin. Masasabing balanse yung trade kung pagbabasihan in papers ng player. 2-time All-Star at Most Improved Player si Randle, si Towns naman 4-time All-Star. So in papers lang to parang pang NBA 2K. Sa pagitan ni Randle at ni Towns, pareho silang nai-injured sa last 5 season. Mas marami nga lang nalalaro si Randle kumpara kay Towns. 2 beses na yung nakalaro ng lagpas 60 games si Towns sa last 5 season. So mas lamang doon itong si Julius Randle. May career average din si Randle sa Knicks na 22 points, 9 rebounds, 5 assists, nasa 45% sa field at 33% sa 3-point area. Si Towns naman sa Minnesota, almost 23 points, 10 rebounds, 3 assists, 52% sa field at 39% sa 3-point area na si Towns ang isa sa best shooting big man ng NBA. Dahil eligible na si Randle sa contract extension, pwedeng mas mababa per year ang kontratang ibigay sa kanya kumpara kay Towns. Mariresolba ng Minnesota yung issue nila sa tax. Less than 10 million na lang sila sa second tax apron dahil yun sa nakuha nila si Donte DiVincenzo kumpara sa more than $16 million nung andun pa si Towns. Kaya masasabing balanse yung nangyaring trade in papers kasi kung magko-complement agad sa Minnesota si Randle at ito naman si Towns sa Knicks. Sa Knicks din, base sa lineup nila, contender sila ngayon. Mapapalaban ng Celtics, Bucks at Sixers. In papers pa rin. Ang starting 5 ng Knicks ay si Towns, Anunoby, Josh Hart, Bronson at Mikal Bridges. Strong starting 5 yun. Sila yung pwedeng itapat doon sa starting 5 ng Boston. Pero ito nga lang yan, sa pagitan ni Towns at ni Randle, mas may napatunayan si Randle kumpara kay Towns. Kahit pa nakapasok si Towns sa West Finals, si Randle bumuhay ng franchise ng Knicks mula nang dumating siya doon. Before Randle, ang Knicks, ang huling beses na nakapasok sila sa playoffs, 2013 pa. Melo time pa yon. Nang dumating si Randle, nakapasok sila ng 2021. Ang notable player na kasama ni Randle noon, si RJ Barrett pa. Samantalang si Towns, hindi siya subok na player na makapagdala ng team sa playoffs. Unang beses siyang pumasok sa postseason dahil pa yung kay Jimmy Butler noong 2018. Nung mawala si Tito Jimmy, nakabalik lang ulit si Towns sa postseason noong 2022 dahil naman yon kay Anthony Edwards. Kaya hindi rin nakakapagtaka na i-trade ng Minnesota si Towns kumpara kay Rudy Gobert dahil meron ng Anthony Edwards na kayang bumuhat papuntang playoffs. Nung nawala kasi si Towns last season dahil sa injury, merong 14-6 ang Minnesota noon. Nung 2023 naman, 29 games lang nakalaro si Towns, meron siyang 15-14 record. Nung hindi siya naglaro, nasa 27-26 ang nakuha noon ng Minnesota. Halos pantay lang din. Kaya nga sabi ni Evan Turner, magsisisi ang Knicks na tinrade nila si Randle at si Donte kapalit ni Towns dahil nga mas subok si Randle kumpara kay Towns dun. Pero kasama naman ni Towns si Bronson at si OG, kaya siyang buhatin. Ang Knicks din, ang problema kasi nila noong mga nakarang season, nawawala yung sentro nila dahil sa injury. Si Mitchell Robinson na injured pa yung last season. Wala silang prime center na naiiwan, kaya papasok pa rin naman doon si Karl Anthony Towns. So hindi na to in papers sa senaryo kung magiging healthy si Randle at magko-complement agad siya kay Rudy Gobert, kasama rin tong si Anthony Edwards at magiging healthy pa siya. Mas lumakas yung lineup ng Minnesota kasi subok siyang kaya niya magdala ng isang team papuntang playoffs. Ito nga lang yan, nasa West. Ito nga lang yung panabla dyan, kahit kaya ni Randle na magdala ng isang team papuntang playoffs, pero kapag mismong postseason na, lagi siyang nawawala doon. Kaya ito'y lagi nirereklamo ng ibang analyst at mga fans sa kanya.